Halos 20 araw na mula Enero a 1 nang maabutan namin si Sheila sa birthing clinic sa Dulag. Humihilab na ang kanyang tiyan at manganganak na dapat siya, pero hirap lumabas ang bata. Nahihirapan. Pinipilit ba siya pag ere. Sabi na ko, hindi ko na kaya. Naninilim na yung paningin ko. Yun, dyan ako umiyak. Sisigaw siya, nanay. Kailangan ko mawala yung sakit ng tiyan ko. Palagay ko nag-aaga buhay anak ko kasi ang mga mata, hindi na ba magtumingin sa akin. Hindi na kami piniyagang kunan ang mismong panganganak ni Sheila. Pero sa awa ng Diyos, ligtas ang bata at ang ina. Lagpas hating gabi nang lumabas ang panganay ni Sheila. Mga 3 kilo ang bata at tila masaya ng kapiling ang kanyang ina. Kinabukasan, balik eskwela na sa San Jose Elementary School sa Dulag. Nasa loob pala ng paaralan ang libreng paanakan. Dito namin muling binisita ang mag-ina. He looks like you, Lola. Okay. It's okay. Ang nag-aasikaso pa sa kanila, si Robin Lim, isang midwife at isa ring CNN Hero of the Year. Maybe people say it's pitiful for a baby to be born in a tent. You know, in a tent in a schoolhouse. Fortunately, we have a roof now. We were able to put the roof back on. But, but it's so much nicer here than when they go home, as you saw the conditions. Ayon sa United Nations Population Fund, halos 300,000 ang bilang ng mga nagdadalang tao sa mga lugar na sinalanta ng Yolanda. Why is it important to set up a birthing clinic right after a disaster? Where would these mothers go? In the last 24 hours, 7 mothers gave birth here. The East Visayan Regional Medical Center is congested and it's far away. It will take more than an hour to go there if you have transportation. Marami na raw napuntahang disaster zone si Robin. Rumisponde siya noong nag-tsunami sa Aceh noong 2004 at sa Haiti noong 2010. Pero naiiba raw dito sa Pilipinas. I see the spring back is better and faster. We couldn't travel between here and the airport. It took hours. The debris was just solid, twisted metal and trees and parts of homes and, of course, bodies. But the people have cleaned it up and done their best so far. Kwento ni Nerissa, isang midwife na taga Leyte at katrabaho ni Robin Lim. Swerte na lang ang mga ipinanganak pagkalipas ng Yolanda. Pinakapeligro kasi ang bagyo para sa mga sanggol. Nung kasagsagan ng bagyo, nakalutang na sila lahat kasi ang taas ng tubig. May ref na naanod, inilagay niya doon yung sanggol niya, tapos ginaganyan lang niya. Pero ito yung kamay niya nabagsakan ng kahoy, kaya wala na itong lakas. Yung asawa niya, siya ang nagkakarga sa kanilang dalawa ng anak niya kasi hindi siya marunong lumangoy. Biglang may hangin na malakas, as in literally talaga na tinangay ng hangin yung sanggol. 1 month, magto 2 months pa lang yung sanggol. Nakita talaga ng nanay na tangay talaga siya ng hangin.